Madaya kaya po, mayat di special number, message na. Di ka maupay, di ka salud, among naragsak di pagtumpalang, kay kailangan na kapoy-kapoy ka. Kasi gungunang, sa gungunang, magpupunay ka. Ano, hanggang na tuloy-tuloy, wala na, gungunang. Kung nagtuloy ka, at dati guna-guna. Kaya guna hindi langit. Kung nakasutuloy yan, guna pa. May pinagdamana na guna. Reward in kay Tam. First thing is salamat. Ako man na binanggit kay bawat mesa, hindi Thanksgiving kayo na nag-contribute kayo mamin. We praise God for using you. Aware tila naman, mo, kasi usap niya kung gusto sila siguro. And as may pagat, naman itikinabayag tayo at naawan ni kain dito hindi nakaliso na pumapapel, hindi decoration, but God is really faithful, no? Adating sukat na kasat ng mga pres. Do tetap kikirakso na agbatay kahit itugaw. Tapos ayang mga aspects na balance na tayo yung tanong mo kasi sa bagay train din yung agility ko at sumanang pulis kaya na nabigay ng balance. Yan. Nagdalatang nilay yung mas may isa na lalaki dapat lalaki ko ako kaya talaga ng pinsan ko kaya the flexibility, kawanan. So, praise God for that. And likewise, ituloy-tuloy na nag-serve tayo. Wish lang mag-improve tayo. Kumununag kayo ang develop ay i-improve. Ang develop ay dapat mag-improve. Hindi pa nag-serve. Thank you at least. Yan, nakurang di dalong. Basit pinagyanan na di dalong. Ano ipagpata ko na will iwas tigil. Kapida iti bagas. So, praise God, na iti barbaro. Nagorti siyo po. Nagorti na po. Termos. Wala ko na may sanabran. Kapalan din kayo na nagkakatakot sa amin. Hindi maganda, mayroon ng isang gram na termos. Tapos, yung project natin na pinto, sabi ni Jay, lagyan daw ng pinto kasi yung sabi na kung nakikinig kayo ng announcement niya, para kahit nandiyan ka sa loob, nakaupo ka man kung anong ginagawa mo, ano pang gagawin mo dyan. Is sarado daw. So, okay naman and very fun dito. Parang binigyan ng Diyos si Mother Bayani ng kabigatan na gusto niya ipusigigan. Kasi nahiyakan siya na nagbibigan na pumapasok sa kapatid. At yung pangaiba, alam na naman nagagawa tayo ng panglalaki na naman dyan. Hindi ko na alam kung saan ilagay. Hindi sana kung sa extend natin sa labas. Baka magalit ang highways. Yun. Yan natin project natin this year after our 9th anniversary. Tapos, nabanggit ni Jay na priority daw itong pagbuman naman ito. Ano
hindi na may pinto yung stock room natin. May mga dapat tayo mailagay dyan kasi mga records ng mga baptize wala. Ibigay ko ba yung ano yan? Okay tayo, yung link, ibigay, tapos yung record, hindi na maayos. Kailangan natin ang mga yan. So, yan ang pagtuloy natin ipagdasal. Punta tayo sa ating message, Matthew 16, verse 26. Ito yung panghuli ay na part ng conclusion natin, yung tatlong questions na mag-reflect doon sa message natin tungkol sa what shall the prophet a man that begins the whole world but loses his own soul. Ano ang buhay mo? Ano ang dahilan na nabubuhay ka? What are you living for? Now, one is living for God's glory. Pati kakain for God's glory. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether you eat or drink or whatsoever you do, do it for the glory of God. From all Him, through Him, from all, for Him, all, and are all things to Him may be glory forever. Amen. Romans 11:26. And then number 2, living for Christ. Philippians 1:21. For me to live is Christ and to die is gain. Yan si Apostol Pablo, no? And then, living for God's kingdom. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you as well. Sabi na, Matthew 6:33. Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Dito nga ako muli sa living for God's kingdom. Tapos naman natin, napangano po yata ito, no? Pero ito ng banda sa for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Philippians 3:20. Sabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, hindi tayo taga rito. Kaya ang tao, iniiwanan niya ang lupa. Lahat ng tao, iniiwanan niya ang lupa kasi hindi taga rito ang tao. Yung iba, iwanan nila sa ang lupa at pupunta sila sa talagang lugar na kanilang kinalalagyan. Dapat. It's either ang kanilang pupuntahan ay impyerno. Iwanan mo ito dahil ang citizenship mo, sinabi mo citizenship, kung saan ka talaga, kung impyerno, ay pupunta ka ng impyerno, taga-roon ka nakitira ka lang dito. At kung ikaw naman ay talagang sumampalataya kay Kristo, nagtiwala ka na kay Kristo, dahil nalaman mo na si Kristo Jesus ang tagapagligtas mo, no? At ipagkatiwala mo ang iyong kaluluwa kay Kristo, pupunta ka sa lugar at kung saan taga-roon ka. Kung akong tanungin mo, ako po ay tagalangit na sabi dito, our citizenship is in heaven. Tagalangit ka din ba? Yan. So, bilang alam niyo, ditong living for God's kingdom, ang isang aral dito ay hindi tayo taga rito. Therefore,
huwag tayong mabuhay sa buhay dito sa mundo o makamundong buhay. Alam niyo ba, nung pumunta ako ng nagturo doon sa teacher, doon sa Micronesia, kami ni Mrs. Kahit anong gagawin ng mga Pilipino, halata silang Pilipino. Ako, kung hindi lang ako magsalita, hindi nila malaman na Pilipino ako. Alam nila, chukis din ako. Dahil mataba ako, hindi naman ako maputi. Kagaya ko sila. Yan ang tao ng chuk. Kaya kung payat ka doon, sabi nila, hindi ka healthy. Kasi may sakit ka, kaya ka payat. Doon, malalaki yung tao talaga. Anong gagawin ko man doon? Gusto kong itago na Pilipino ako para makasabay ako doon sana, para mas madali ang dollar. Wala eh, pag makikomunicate ako, nalaman nila, bakit hindi ka magsalita ng chukis? Yun lang, pag lang binigyan ako, saka lang ako magsasabi, inisutsa ko. Maraming salamat. Lisurinig. Magandang umang. Tsumong aramas. Maraming mga tao. Yan lang ang alam kong sabihin. At yung mga iba pa. Pero kung talagang may-communicate, wala na. Magsasalita ko ng saan kami mag-ibig. Halatang halata yung citizenship ko ay Pilipino. Dito, sa mundong kinaroroonan natin as Pilipino, dapat ihalatang halata din yung citizenship natin. Huwag natin itago. Alam nyo, itong citizenship na tagalangit, ang hirap itong makidiscern ng bawat tao kung ang isang citizenship niya ay tagalangit, ay hindi niya ikikilos. Yung sampo ko kanina, kailangan ko makicommunicate para malaman nila Pilipino ako. Kasi pag tahimik lang ako, hindi nila mahalata. Ang mahirap kung tagalangit ka, communication mo, taga-mundo rin, ay patay. Pinapakinggan ko yung preaching ni Pastor Jimmy noong Friday dahil sa linggo ng wika. Ni-expound niya yung profane languages. Totoo naman. Yung mga, alam niyo yung profane languages, yung mga pagmumura, yung mga expression na masasama. Huwag ko nang banggitin dito. Pero alam niyo na, no? At pag tayong mga Kristiyano, pag nag-communicate tayo, ay ganun yung bunganga natin, ganun yung words natin. Hindi nakahalata na tagalangit tayo. Walang pagsabihan na tagalangit ko, wala namang pinagkaiba sa atin. Pareho tayo ng citizenship. Taga-impirno tayo. Hello, Christians. Kung minsan, para ma-identify ka dito sa mundo, what shall it profit the man if he gains the whole world? Parte ng pagiging gusto mong katanggap-tanggap ka sa mundo, ay gawin mo yung pananalita din ng mundo.
Hindi ka kasi pasok sa mundo kung hindi mo i-adapt o hindi mo ipakita yung pagiging makamundo mo. Yan ang pinakamalaking challenge sa ating mga Christians. Marinig mo halos lahat nagsasalita. Ano spiritual? Pastos. Tapos makikipastos ka din. Spiritual na din. Anong mangyari sa'yo? Anong pagkakakilan lang? Itong mga pamilya ko, umarmot nila yung susutin ko. Kumari mo, mura-mura. Parang, ano si Papa? Pero, hindi ko talaga salita yun. Mabuti nga, sinasabi nilang, ano siya nila si Papa? Hindi naman sila nag-enjoy. Pero kung si Kevin, hindi sa kaya-kaya na yan na makiray ko sa akin. Pero, kung nag-i-enjoy ka sa mga ganyan, o ano pa dyan ng mga salita, ulit-ulitin. Saan ka? Siguro. Siguro, bigyan ko pa rin ng maybe. Saan ka siguro? Katagalangin. Very clear yun. Yan ang sabi ni Pablo dito. So, living in God's kingdom, napaka-identical yan, halata yan sa mundo. Ulitin po, ang problema nga lang, tayo, ayaw natin mabuhay dun sa citizenship natin na yung kingdom of God. So, hindi lang sa salita, kundi sa pati sa gawa. No? Kita nyo, Kristiyano ka, asan ka? Kung wala ka sa simbahan ang Sunday, asan ka napupunta? Kung makasama natin ngayon, wala. Asan kaya sila? Ano kaya ginagawa nila ngayon? Ang kausap ba nila ay mga Kristiyano sa oras na ito? Ang pinapakinggan mo ba nila yung mga preachings? Ang inaawit ba nila ay ano? Ano yung ito sa kanta natin? As we gather, may your spirit works within us. Yan ba ang inaawit? O ano kayang inaawit nila ngayon? Ang hinaharap kaya ay Biblia o walang kabuluhan na kwento, walang kwenta. Yan. Okay. Doon, gusto kong idagdag doon. And, punta tayo sa number 4. Mayroon akong binabalikan ng dito. Living with God's purpose. Nasabi natin last time, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2:10. Ang buhay natin, sabi ko last time, may purpose. Amen? Amen. Alam mo ba yung purpose ng Diyos sa buhay mo? Alam mo ba ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Alam mo hindi. Hindi mo alam. Bakit hindi ka masaya? Bakit hindi ka masaya nang palagi mo dapat naka-fellowship ay mga Christians? Alam niyo ba na ang purpose kung bakit tayo niligtas ng Panginoon? Para tayo ay maging isang katawan niya. At pagdating niya ay isa lang ang kunin niya, kanyang katawan. At alam niyo ba na itong katawan niya ito ay dapat sila ang nagtutulungan, nagpo-fellowship. Yes, right.
Bakit nakapagtataka na ikaw ay gusto mong mawala-wala dyan sa katawan? Wala pa akong nakitang katawan ng kamay niya ay pwedeng anytime itanggalin, idun ka muna. Wala akong nakitang ganyan. Lahat ay intact nakadikit. At nagkikiramdam sila ng bawat isa. Nag-i-enjoy sila ng bawat isa. They share sympathy. Kung may malungkot, nalulungkot sila. Pag may masaya, masaya silang lahat. Pag mag-worship sila, mag-worship silang lahat. Yan ang katawan ni Kristo. Lahat sila pari-pariho ng ginagawa, I mean. Good works. Yan ang pinano kasi ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos, tinitignan niya ang kanyang mga tauhan na gumagawa ng o nabubuhay ng mabuti. Dahil sila ang nagre-reflect ng gaano kabuti ang Diyos. Mabuti lang ang Diyos sa kanta. Kung minsan, ay buti ng Diyos. Ay buti ng Diyos. Sa inyo, ay buti ang Diyos. Ay buti ang Diyos sa Kanya. Ay buti ng Diyos. Ay buti ng Diyos sa inyo. Bakit walang sa akin? Kung bumitin yung akin. Bakit may mga ganyan na Kristiyano, no? Nahihiwa-hiwalay. Malala ko tuloy yung anong church yun? Sa Revelation chapter 2, 3 yata nung isang kinonfront ni Jesus, sabi niya, I know your works. Alam ko yung trabaho. Pero alam ko din yung hindi maganda sa'yo. At tignan mo baka yung gugura kita. Alam mo yung bahagi ng katawan na pwede lang maiwalay yung durak at yung dumi. Yan lang ang bahagi ng katawan, pansamantala, tapos naihiwalay. Okay, let's learn how, let's have a short meditation about Judas. Napunta tayo kay Judas Iscariot. Kasama niyang Panginoon, the best model, example, teacher, preacher, and unquestionable when it comes to holiness. Yan si Jesus. Di mo pinutestionaran yan, banal yan, patalino yan. Alam niya lahat, Diyos na nga yan, naging tao. Bakit may isang Judas pa doon? Ano nangyari kay Judas? Tanong ko, sagutin nyo nga, baka mas marunong kayo. Bakit sa tagal ni Judas, 3 years, na nakasama niya si Jesus? Di ba yung utsura ng may estudyanteng nag-aral, tapos after schooling, inabagsak pa rin? Dahil walang natutunan. Ikaw si Judas, sa bandang kahuli-huli ng graduation, iba yung graduation nila eh. Ang graduation nila is patunayan mo kung may natutunan ka at patunayan mo kung matapat ka sa teacher mo, sa nag-disciple sa'yo, sa nagturo yan sa'yo. At yung klase na exam na yan, uhuliin si Jesus at makikita kung sino ang tatayo para kay Jesus. Hindi pa nga lang yan nangyari, ito na ang Judas. Hinudas niya na agad. Pinakauna, binentahan niya na si Jesus. Saan ang nakita niya, narinig niya, natutunan niya kay Jesus? Si Judas na yan.
tuloy ang resulta, pati yung pangalan na Judas, ang pangit na. Pero sa totoo lang, bakit pangalan na naman yung Judas? Dahil lang sa reputasyon, ginawa ni Judas, pati pangalan, ayaw na namin pangalan. Eh pag magkanak ka pa, Grace, ayaw umamay, pwede pangalan mo, Judas. Tapos sabi niyo, hindi naman masama yung pangalan na si Judas lang na masama, kaya sinira niya pati pangalan. Kita niyo kung gaano masira. Tuloy, ginawa kung may taong nag-try ko sa kanya, Judas ka! Grabe ang impact ni Judas. Anong nangyayari sa atin? Bakit tayo humihiwalay? Bakit? Anong problema natin? Hindi tayo masama sa Panginoon? Wala ka bang saya sa Panginoon? Bakit kaya mo siyang ipagpalit? Ba't ang dali mo siyang palitan? Ba't ang hirap mong sundin? Ayaw mo magtiwala, ang dami-dami. Yan yung mga kasalanan na hindi halata. Pero kasalanan yan na malaki. Yung iniiwanan mo ang Diyos sa buhay mo. Ano, hindi halata kasalanan yan. Pero kasalanan yan. Yung parang nilalaglag mo ang Diyos, iniiwanan mo siya. Yan. Sa kagagawan natin ng ganyan, hindi nangyayari yung purpose ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi din yan. Masaya ba ang Diyos? Gusto ba, pinano ba ng Diyos na magpakilala siya sa iyo at buksan ang isipan mo at nakilala mo siya? Pero nilimit mo yung pagkakilala mo na siya ay mapagpatawad at maintindihan lahat ng gagawin mo para kahit sa buhay mo pwede mo siyang iwan-iwanan dahil alam mo mabait ang Diyos, nakakaintindi. Ganun lang. At hindi mo nararamdaman na sa pag-iwan mo sa Kanya ay nangyayari yung isang bagay na buhay na hindi ayon sa Kanyang kagustuhan sa buhay mo. Ang Diyos gusto niyang malapit tayo kasi palagi sa Kanya para madali tayo mabless. Kita niyo yung sinasabi ko, hindi yung sinasabi ko. Yung based sa analysis natin, pag-interpret natin sa text natin, living in the purpose of God. Yung iba sinasabi nila, payayaman kayo, ibigay niyo yung tithes ninyo, boom! Saka yung offering, ibigay niyo yan. Yayaman kayo yan. Dudublihin yan ng Diyos. Malakay pretend, yan ang pinagsasabi. Bakit hindi niyo ako marinig na ganyan? Sinasabi ko sa akin, pinag-aaralan natin na ito, doon ka sa purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kapaka-general yan, kapakalawak yan. Isipin mo na, ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay ko? Isang hint, good works. Mabuhay ka doon. Dahil yan ang design mo. Sundin mo yan sa buhay mo. And that way, you are living in God's kingdom. And when you are living in God's kingdom, that was sabi niya doon, and all these things shall be added unto you. Ganun naman yan eh. Kaya yung mga post na sinasabing, the key to be blessed, the only key to be blessed is be faithful in your tithing. O may pinost yan. Nakita ko may kumuha doon. Ineksan niya yun. Tapos re-repost niya. At kinutran na yun. Dahil hindi naman totoo yun. Hindi totoo na
Doon ka sa taas. Yung good works, buong buhay mo. Yan. Purpose ng Panginoon, mabuhay ka ng ganyan at i-bless ka niya dahil ayaw ng Diyos na mapahiya. I believe on this. Ayaw ng Diyos na mapahiya na sa buhay mo maayos sa Panginoon. You are living in good works, good deeds. Your life is, ano yun, be holy for I am holy. Diyan na pupunta, iisa lang ng direksyon yan. You are living in God's kingdom. Isa, pari-pari ang meaning, pari-pari ang action yan. Makapahiya ang Diyos na hindi ka ni-bless. Huwag kang umasa doon lang. Magluluto ka, tapos bigay mo yung tithes mo, tapos umaasa ka na yayaman ka, at yun lang ang blessing. Corruption yan. Corruption. Sabi niya sa Kambal, sabi niya, ganito ako, grabe pa ng corruption sa diin. Sabi ko, siyempre, asahan yung isa yan, hindi corrupt. Identify. Grabe, yung binibigay sa kanila na ginagastusin nila sa field, may nasubrato na 15,000 ay isaw, sabi niya sa akin, may sobra, hindi ko nagasto yun, out from 49,000 na binigay sa akin, may sobrang 15. Tapos pinuntahan ko yung boss ko, yung sa department nila, head niya. Binalik ko sa kanya. Sabi ng department ko, bakit dapat ginasto mo na yan? Dapat expense mo mo na yan. Dahil sa pagkain ng meridano doon sa field, ay isaw, takot siya daw na humawak kasi ng pera, takot sa malang. Kaya ginagawa na, ipis-pis na lang ng mga francs o ano-ano dyan na burger sa kanto. Ang hirap sa akin na magpaliwanag sa kanya. Sabi niya, nung binalik ko dun, kinuha nung boss, nung nangangailangan ako, nung punta akong maghingi, wala na daw, naubos. Pinaliwanag ko sa kanya kasi ganito yan, anak. Yung ibinigay nila sa inyo na yun, naka-expense na yan. As good as wala na yan. Yan ay mga yan, yung maliliit ng fragments yan doon sa malaki na tinitignan ng kowa. Milyon yan, binigay doon. Yun lang ang tignan nila. Sinakihati nila sa inyo ang hati nila. Yan, hindi na lang titignan. Kaya ginasto na yun, yung binalik mo na yun. Ngayon, paano mo turuan yung anak mo sabihin, hanggang doon lang sasabi ko, huwag kang gagaya sa kanila. Ganito ang gawin mo dyan. Kahit pa paano, kung magamit mo yan, i-receive mo yan, para kahit pa paano, subject mo yan sa liquidation, para hindi ka maging kasali dyan. Alam ko sa kanya, sabi ko, ganyan ang gobyerno. Malaking tentasyon yan, pera na yan. Pero ako kay Mr. Ross na isang head din. Meron na ilatawulog sa kanilang mga ganyan naman. Pero alam ko, ito si Mami siguro safe ko kasi sweldo lang, diba? Pero yung mga ganyan, klase ng trabaho mo kasi na ganyan, pero kanyang tao ka na ganyan. Pero anak, huwag mong i-train yung sarili mo mamaya isa ka doon. Expense mo yan. Iyan mo sulat mo, subject to liquidation yan. Kaya hindi mo inuha ng boss mo, bigay mo. Kung may natira, i-keep mo yan. Balik mo kung kailangan niya. Para safe ka dyan.
Ang hirap mabuhay. Kasi hindi purpose ng Diyos yun na maging luko-luko tayo. Amen? Amen. Hindi ka sanay doon. Okay. Ito yung mga rason kung bakit hindi pumapasok itong lesson sa atin na itong pinag-aralan natin na mga tanong sa buhay. Kung minsan, kahit di unang turo si Pastor, o ay mga urat-urat ni Pastor, ito nga may isuro. Luti bumananot lang kanyang kit muna yung humanistic philosophy or human philosophy. That is your own reasonings, philosophy. Yan tingnan na sa buwan. Deta ka dyan, kaya sumasunanda na yan po. Jadi may isa. So ano bang isang kasi ni Pastor Ted? Bukas ako mag-preach na schedule na mag-preach. May dalawa ako doon na kailangan i-clear. Dahil may pastor doon na hindi ko alam kung pastor o yung pastor na basta pumunta nagsasabi lang na ako nga mag-devotion. Kaya alam mo naman yung mga karne walang hindi. Basta sinabi mo siyang mag-preach, hindi siya. Kaya tumatawa kami doon sa kasama ko na schedule. Kung sa schedule ko, wala akong magawa. Siya talaga. Meron akong natsambahan na isang preaching niya, sabi niya, ang Diyos natin ay yung mamakawan. Maawain siya. Yan. Mapagpatawad. Yan ang Diyos natin. Kaya kung alam nyo lang kahit tayo magkasala, pagkatawain tayo ng Diyos. Half-truth yun. Kalahating totoo. Dahil hindi tayo tinuro ng Bible na mag-Kristiyano. Wala sa Bible na mag-Kristiyano ka. At magkasala ka ng magkasala. Dahil patatawarin ka ng Diyos. Kundi naging Kristiyano tayo for good works. Ito, di ba? And ano pa, be ye holy, for I am holy. Yan. Yan ang turo ng Bible. Kaya kontra yun. Yan, isang papaliwanag sa bukas. Pangalawa, yung sabi niya, pwede naman tayo uminom. Kasi pag inuman, huwag lang tayo magpakalasin. Walang turo ang Bible na ganyan. Saan galing ang mga yun na klase? Those are human philosophy. Sarili niya yun. Ito ang problema ang sinabi ko, maraming mga pastor, hindi nila alam, kung pastor yun, o kaya preachers, na nag-preach gamit ang springboard type. Tinuro ko noon ng homiletics ko. Springboard, ito yung magbasa ka ng versikulo, pag binasa mo yung verse, sabihin mo na yung lahat ng sabihin mo kahit hindi konektado sa verse na binasa mo. Ibig sabihin, springboard, ginamit mo lang yung parang ginamit mo lang para makapagsalita ka. Para masabing biblical din, nasa Bible yung sinabi mo, gumamit ka ng Diyos. Maraming ganyan, kaya marami din mga Kristiyano, dahil sa pastor nila ay hindi nag-preach, exegesis, textual lang ang method. Yung mga member din na nakikinig, ang lahat ng pumasok sa kanila ay yung prinsipyo ni pastor nila. Yung preacher nila, kaya kurang din sila. Kaya yan ang labas, nakipag-inuman. Bakit? Ang market ka ng Kristiyano ko na, imbagang nagyayay, impostor na eh. Impostor. Ako nakakita ng naging bartikiro yung mabuti pa nung nasa dati ng religion. Kaya huwag niyong rason-rasonan. No? Pag si pastor naman,
Pag si pastor ay may sinabi sa inyo, nasaktan kayo, ay dito, listen. No, agday bagan ni pastor, kat nasaktan kayo, nasair tirik nayo. Anyo nga kuraan ni pastor. Pinakanagburuan yan. Amo yung totoong pastor, yung tunay na pastor, pag sinaktan ka niya sa isip mo at nasaktan niya ang damdamin mo dahil meron siyang sinabi sa iyo na hindi tama na ginagawa mo, ibig sabihin niyan, concern yung pastor sa iyo at mahal ka ng pastor. Amen. At yung pastor, ang mayroon siyang gustong buhay, at gusto niyang buhay, yung buhay na maayos sa Diyos. Amen. At ayaw ni pastor na ikaw na mahal niya, ikaw na concern sa kanya, sa'yo, ay nabubuhay ka sa buhay na kontra sa buhay niya. Kaya kaginanyan ni pastor, kasi gusto ni pastor magkasama kayo ng kapareho kayo ng buhay para magka-close kayo. Amen. Kasi ayaw ni pastor na may close sa'yo na ikaw ay isa kang masasabi mong Kristiyano o membro sa church na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Unless na yung pastor ay ganun, ay di magkaintindihan kayo. Pwede. Ako, nakakawala nito. Sinabihan ko sa tao, arugante ka. Hindi ka na mayabang, arugante ka naman. Dahil ganito ka. Pag nasaktan ka dyan, hindi mo magkaintindihan. Kasi ayaw ni pastor na pagdating ng araw, baka na magkwento kayo. Arugantehan mo na lang ang lumalabas. Sampun yan. Manginom ka. Dinagang ka ni pastor, nagsakit tinakon mo. Datos ni pastor kanyan. Sikat tinatos. Sumang ka na mabalik ni pastor. Nawatan nga dahil. So, huwag ang gamitin yung mga filosofi mo. Panagras-rason mo. Ang mo saran di Biblia. Amen. Saran di Bible. Ang kayo nga dumak ni pastor. Usaran ni pastor di Bible. Usaran di Bible. Ay ayatin na ni pastor. Maayat ng tupay ni pastor. Amen. Nang maayat ni pastor magisusurot ni Krista. Ayat dati problema. Di ako Diyos, di makukuntukan niya yung mga. May sa ibaga niya ako Diyos. Gusto na ito'y sikati mali. May baga ng hindi nakikita ito. Nawatan mo diyan? Amen. Kaya ako kahit sa pamilya ko, sa anak ko, ginagawa ko mga yan. Ako pa naman sa masama sa pag nagsasabi ko. Wala na akong nagawa. Ang ginagawa ko ay fatherly. And I will function as a spiritual advisor. Pero kung mali ako, then, sulit. Accountability natin nila. Then, humanistic philosophy. Marami ito, source of purpose, ultimate goals, morality and ethics. Pero 1 and 2 oras ko mag-expound ito eh. Pero sabay ko mata na makuha nila na lesson. Kaya huwag mo gamitin yung philosophy mo, yung panagreslasyon mo. Kasi ang ginagawa ni Pastor, nag-explain lang sa utos kanyan. Huwag mo kaya, very clear yan, ang ni Pastor Ibobo. Hindi ka, mo lang na kaya na maawat ni Kristo masunod ni Biblia. Tandaan nyo yan. Nawatan nyo? Amen. Si Pastor naman, siyempre, kung hindi ka nagbabago, nakita niya, ilang taon na, hindi nagbabago, hindi nagbabago. Alam na ni Pastor yan, because he is living or she is living in human philosophy. Argue-argue pa lang ni Pastor. Nakita niyo ba yan? Okay.
So, that's all muna. Dapat pinalitin tayo tuloy tayo.